losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga pag kinuha nyo ng cash ng 55,000. At syempre available din po yan sa installment. Lalagay ko dyan sa screen nyo kung magkano nga ba kanilang down payment and yung installment nila, and then kung may rebate sila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0. So ano pa hinihintay nyo? At para naman dun sa mga nakagamit na or nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So yun nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga. Yan, andyan sa screen nyo, ilalagay ko na lang din. Kalimutan ko yung presyo niya, pero ayan, lalagay ko na lang sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang presyo and then yung installment nila, para at least dun sa mga gustong kumuha ng mga ganitong motorcycle, meron kayo reference. And then para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? So yun na nga, ngayong 2025 meron na namang bagong color variant itong Suzuki Smash. Okay, so alam naman natin, ito yata yung R-Type kasi meron siyang nakalagay na R eh. So siguro road edition, kaya meron siyang R dito sa kanyang decals. Pero yun na nga, sa taon, no, sa tagal ng Smash ay nananatili pa rin po sa market itong Suzuki Smash na to. Dahil alam naman natin ito yung talagang legendary ang tawag nila rito. Pero syempre hindi nawawala ito sa market dahil marami pa rin talagang bumibili. Hindi man siya ganun kadaming bumibili, pero kahit pa paano meron na ibubuga to. Pero tingnan natin ano nga ba yung mga pwede pa nating i-suggest kay Suzuki, kung ano mga ba yung mga pwedeng i-upgrade pa rito at pwede nilang palitan, 'di ba? Para sa mga susunod na taon ay makasabay naman sila. Pero ayan, para sa mga bibili na ganito, 5'2" ang aking height. Ayan, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Goods pa rin naman. Tsaka kung beginner bike yung hanap mo, pwede ang isang to. Pero ito ay naka semi-automatic, okay? Hindi siya yung declutch, hindi rin siya automatic. Semi-automatic siya. Okay, wala lang siyang clutch dito sa side, okay? So, 5'2" ang aking height. Tamang-tama lang sa height natin. Dahil nga, alam niyo naman, medyo maliit lang tayo, 5'2" lang tayo. Yan, ito talaga, pwede ito sa mga beginner bike, kahit mapababae, lalaki, pwede ang isang to. Ayan, magaan yung motor, sobrang gaan ng motor talaga. Pero ingat lang din tayo dito kasi medyo malakas din ang power na ito, kahit sabihin nyo na underbone, mababa yung cc. Iba ang binibigay na power na ito. Sa shock, sobrang ganda ng shock. So ito nga pala ay mugs type, meron tong dalawang version. Merong rim set or naka-mugs. Okay, ito naka-mugs type siya. So, yan. Ganda ng shock, oh. Turning radius. Sobrang lawak ng turning radius niya. So, yung comfort ng ating paa, ayan. Kita nyo naman, may space pa tayo dito. Kaya, pwede pa tayo maglagay dito ng gamit or magpa-install tayo ng bracket.
para at least magamit natin yung side dito. May mga nabibili naman yan, sukat naman yan sa aftermarket, tapos pwede natin lagay yung mga gamit natin dito. Tapos pwede rin tayo maglagay ng ating top box kung gusto natin mag top box, di ba? So, yan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang specification niya, yung presyo? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman ko din sa inyo kung ano nga ba yung mga pwede pa nating isuggest kay Suzuki para mag-upgrade naman siya, di ba? Para sumabay sa mga, alam niyo naman, sa mga brand ngayon, okay? So, tingnan natin, okay? So, sa mga gustong kumuha nito, and at dito sa Suzuki Baliwag, available ang unit na to, and iba pa ang mga units nila. So, center stand natin kung magaan pa rin siya. Madali ba siya yung center stand? Napakaganya ang center stand. Ayos yan. So, ayun nga mga best, no? Ngayong 2025, naglabas na naman ng bagong motorcycle. Itong si Monarch. Meron tayo available to na WM110. So, alam naman natin yung itsura niya. Malaki compared dun sa Duke ni Skygo. Pero, ano sa tingin nyo? Masulit nga ba to? Pero sa tingin ko, mas kamukha niya yung Sniper 135 ng Yamaha. So, kung hindi ako nagkakamali. Pero yun na nga. Tingnan nyo naman, napakaganda ng itsura. Oh. Ang aggressive ng style. Tapos, bago na naman sa paningin ng mga tao. So, kung gusto nyo bumili ng ganito, PM nyo lang ako sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0. Okay? So, yun na nga. Side stand muna natin. Yun, no? Abot ba ng 5'2" na kagaya ko ang ganitong motorcycle? Napansin natin dito, sobrang lambot ng upuan. Tapos, ang aggressive ng style dito. May mga sharp design din tayo dyan. And then, ito ay semi-automatic. May dual head shifter tayo rito. Ayan. No, upuan na natin. Para sa 5'2" na kagaya ko. Ano ba ang itsura natin dito? Wow. Ang lambot ng upuan. Sarap agad. Sarap niyang upuan. So, itayo natin. Magaan din yung motor. Kahit sabihin natin kaya tayo para sa 5'2", manageable naman siya. Kaya natin tong isingit-singit, no? Hindi siya yung ganong kalapad. Okay, saktuhan lang siya. Ayan. So, sa shock niya, maganda din. Shock sa likod, tingnan natin. Uy, medyo matigas. Okay, ayan, kayo na humusga, oh. Okay, tas turning radius niya, malawak din. Sobrang lawak din yan. Yun, oh. Ganda, maganda din. Tapos, meron din tayo ditong bolts kung gusto natin maglagay ng bracket dito para dun sa mga gamit natin. Kasi iba talaga nagsusuksok ng gamit dito. And then, sa long ride, pwede, no? Kahit pinamili natin, pwede yan. And then, pwede rin tayo maglagay ng top box kung meron ng available na top box. Pasukat nyo na lang, okay? Alam naman natin yung meron naman nagka-custom yan. So, ayan, ganito yung tsura natin. Naka-upright position, ang ganda nung POV natin dito o yung cockpit niya rito, ang ganda ng itsura. So, panibago na namang motorcycle ni Monarch na pwede nyo pagpilian sa murang halaga na 55,000 lang, di ba? So, ayan, sa tingin nyo, sulit ba ang kanyang looks ngayong 2025? Yung specs niya, sulit nga ba? Kung meron man tayo available na specs dyan kasi medyo bago to. Wala pa masyado yata sa kanilang, website. Pero, titingnan natin kung ano yung magagawa natin. Makita natin yung specification na ito. So, ayan. Okay. So, center stand natin. Kung magaan din ba siya yung center stand. Ang gaan ng motor eh. Ayan. Okay din siya yung center stand. Ayos. It's a curse.